magmula 32 na murder-homicide bawat linggo, itong nakaraang linggo, 20 lamang ang naitala. So that is 17 murder and homicide improvement over the average for the previous weeks. Sa robbery and theft naman, magmula sa average ng 671 robbery and thefts throughout the entire NCR, 671 per week, ang naitala itong nakaraang linggo ay 615. Nabawasan itong robbery and theft. Ganon din sa bilang ng mga carnapping na magmula sa 24, magmula Enero hanggang June, 6 months, 24 per week. Itong nakaraang 11 linggo, naging 13 per week. At itong nakaraang linggo, September 1 to 7, ay 11 per week. No? Hindi ko sinasabi na binabaliwala natin itong dahil 11 na lang or dahil 20 na lang. No? Each incident, each crime ay may importansya yan. No? Important in its own right. That is one crime that PNP is resolved to solve and to arrest the culprits. Ganun pa man, ay gusto ko lang paratingin sa ating mga kababayan ang resulta ng pagpapaigting ng PNP ng kanilang anti-crime initiatives. Ito'y under yung Operation Lambat na tinatawag at may iba't ibang bahagi itong Operation Lambat na ito at kasama din dito yung directed, targeted police operations against specific suspects or against specific people with outstanding warrants of arrest. No? So just to repeat, sa murder-homicide, in the 24 weeks, January to June, ang average sa NCR is 32 per week. At ngayon, for September 1 to 7, 20 per week. Sa robbery and theft, ang bilang ay 671 for the 11 weeks, June to August, at saka for the last week is 615. For carnapping, in the 11 weeks, June hanggang end of September, end of August, 13 per week. September 1 to 7, 11 per week. And this is an improvement from 24 per week for the period January hanggang June. No? Doon naman sa motorcycle napping, yung pagnanakaw ng mga motorsiklo, ang average for the 11 weeks was 41 per week for the period June hanggang end of August, at for the week September 1 to 7 ay 39. No? I will turn this over to NCRPO Director Mel Balmoria to give you some of the details. No? Dahil lahat ito ay bunga ng trabaho ng 18,000 mahigit na mga pulis sa kabuuan ng NCR. No? Sila po ay nagtala ng checkpoints, 1,509 checkpoints, 6,731 mobile patrols, 9,421 beat patrols, and so on and so forth. No? RD Mel Balmoria will give you the statistics. Ang importante dito ay hindi ito basta-basta, hindi ito patsamba. Ito ay bunga ng directed at saka programmatic approach na isinasagawa ng PNP dito sa ilalim ng Operation Lambat. No? Ang DIDM ay nagkakalap ng lahat ng istatistika, at itong mga istatistika na ito ay blotter-based. Hindi yung kung ano-ano lang ang pinapaakyat, blotter-based. Kung ano yung sa blotter sa bawat 38 stations, na bawat isa ng 38 stations sa kabuuan ng NCR, yan po ang pinagbabasehan nitong mga istatistika na ito. Every week din, dyan sa 38 na yan, 2 stations are randomly audited by CRAME. NCR, by itong NCR stations na ito,
2 out of the 38 randomly are audited by Krame. Yung nakitang pagdodoktor sa mga istatistika doon sa Caloocan, yan ang kadahilanan kung bakit nagkaroon ng relief ng Caloocan Chief of Police. No? So, hindi, in other words, may mekanismo tayo na nasisiguro natin kung ano itong mga statistika na ito ay reflective ng katotohanan on the ground. Hindi yung basta-basta kung ano lang ang pinapaakyat dito. Ito'y sang-ayon doon sa direktiba ni Chief PNP na dapat talaga bago tayo makapagkilos ng tama ay alamin natin kung ano yung mga istatistika. Nagsimula itong pag-audit na ito noong Enero at lalo pa nating pinaigting dito sa NCR na every week, 2 randomly, tinatambyolo yan kung ano yung pupuntahan na lugar at ino-audit ng DIDM. No? Yung PNP, sa susunod na mga linggo, makikita po ninyo, lahat itong datos na ito ay ini-encode na ng PNP ICT, Information Communication Technology Directorate, na kung saan magkakaroon ng geo-representations. Makikita anong kalye, anong kanto, anong lugar, anong mga building na nagaganap itong mga krimen na ito. Nang sa ganon ay ang bawat Chief of Police at pati na rin sa darating na mga panahon, pati na rin ang ating mga kababayan, malalaman kung ano itong mga crime-prone areas na ito dahil batay doon sa blotter na nagiging e-blotter, na nagiging yung incident report form na pinapaakyat dito, na i-encode yan, computerized, at nagagamit na natin yung bagong teknolohiya ng communication information technology na kung saan magkakaroon ng geographic representation. Makikita kung saan nangyayari itong mga krimen na ito. No? So just bago ako magpatuloy ay we will also give a briefing and an update doon sa mga developments dito sa EDSA Hulidap case and other cases na sinusundan ngayon ng NCRPO. But for now, a briefing from General Mel Balmoria on the NCRPO Operation Lambat. Good afternoon po. Yung favorable, yung positive development, resulta ito ng augmentation of personnel. Kasi every week nagkaroon ng assessment, kaya nakikita po natin kung saan kailangan yung police vis-a-vis yung crime statistics. Kaya nakikita nyo, yung biglang bumaba siya from 32 to 20 doon sa homicide and murder dahil nagdagdag po tayo ng police nung August 25 to 31, meron tayong 1,198. Pagkatapos yung September 1 to 7, meron tayong 1,332 or difference of 132. At ang ating ito sa lambat ng ating Secretary Marojas, nakikita po natin yung operations at saka yung direktiba rin ng ating Chief Philippine National Police, Police Director General Alala Madrid Purisima. In fact, yung national headquarters, meron ng dinagdag doon sa regional headquarters na 89 personnel. Tapos yung regional headquarters, meron rin dinagdag. Ngayon, ang ating Chief PNP, magdagdag siya ng additional personnel, organic na, magiging organic na ito ng NCRPO. At ilalagay natin doon sa mga districts, particularly doon sa mga stations na kailangan ng additional police. Kasi minomonitor lang natin, hindi lang yung saan yung location ng mga checkpoints. Kasi every day, nagsishift sila. Every 2 hours, lilipat na naman yung checkpoints dahil minimum of 3 teams bawat station ang nagkakandak ng checkpoints. Pati na yung beat at saka mobile patrols. Tinitingnan natin kung saan talaga sila pupunta. Then kino-compare natin yung number of incidents na nangyayari doon. Moreover, aside dito sa lambat na ginagawa po natin, meron rin tayo yung pag-identify ng mga criminal gangs na talagang hinahanap natin. Meron talagang dedicated teams na ginagawa tayo para hanapin sila. Pati na rin yung criminal investigation and detection group. Ito yung naghahanap rin ng mga criminal gangs as well as organized crime groups.
So ganun po ang situation na nagiging favorable dahil pinag-aralan natin weekly yung conference. In fact, Monday, meron tayong weekly conference sa mga station commanders saka district directors. Tapos sa Tuesday, kinukulate natin. Then Wednesday, dito sa high headquarters. And then based on the outcome, nagsishift tayo ng personnel. Ano po ito? Hindi po tsamba-tsamba. Sabi po nating secretary, ni Secretary Marujas, kung hindi, ano ito, pinag-aralan, may basis talaga ito. Kung ano pa, kung sa investigation pa, scientific investigation, ganun po ang situation po natin dito. Like particular example, dito sa Batasan, kasi yung Batasan, Station 6, yun ang pinakamalaking area ng isang police station dito sa Metro Manila. More or less, kasing laki ng Manila yon, City of Manila. So, based on the additional deployment for last week, bumaba po yung murder and homicide. It used to be 6 incidents, ngayon na isa lang. So makikita po natin na pinag-aralan natin kung saan natin i-deploy yung ating mga personnel po. Thank you. Thank you. No? I will also ask Chief PNP to give you a briefing dahil doon sa 18,000 na organic ng NCRPO ay nakapagdagdag na between RPSB at PPSC at saka pati mga trainees, more or less 1,300 na ang naidagdag na. May direktiba si Chief PNP na dito mismo sa Krame, sa headquarters, ay mag-ipon ng mga so-called na pwedeng i-download ng mga personnel at nang sa ganon ay lalo pang madagdagan yung bilang ng tao sa NCRPO. So I will ask Chief PNP to give a briefing on that regard. No? Para sa inyong kaalaman, ang ating security personnel na naka-assign sa mga gates natin will be changed to security guards. So, pina-finalize na natin yung ating kontrata sa isang security agency to provide us with security guards. So ngayon, ang mangyayari dyan, yung mga police na papalitan ng mga security guards natin ay ibababa natin sa ating mga sa NCRPO. Relatedly, we had a meeting last Tuesday. Ito pong meeting na to is yesterday. Meeting na to, we will streamline the processes of the Philippine National Police, yung mga nasa opisina. Tinitingnan natin kung bakit yung isang papel nagtatagal, and then we will treat it just like a production line. Na kung hindi kailangan yung isang tao, aalisin natin at ibababa natin lahat yan sa NCRPO. And we are hoping to generate more personnel para sa NCRPO with this. So our deadline is Tuesday next week, and we hope we can download more personnel by then. Thank you. Ang tinitingnan kong target dito will be able to download about 300 personnel for NCRPO from national headquarters alone. Thank you. No? So nakikita kasi yung direct relationship ng bilang ng pulis doon sa statistika ng krimen. Ganun pa man ay limitado yung ating bilang ng pulis, kaya pati dito sa headquarters mismo ay inutusan ng Chief PNP ang bawat ahensya, departamento dito na kung hindi naman kailangan itong mga tao, yung mga assistant at iba pa, at kung pwede pa na non-uniform personnel or civilian ang gumawa ng iba nitong mga trabaho na ito, then gawin na nang sa ganon ay mai-download itong mga pulis sa front lines or sa aktual na pagpupulis or pagpapatrol sa ating NCR. No? Ngayon, dito sa case sa EDSA Hulidap, no? Kahapon ay nagbigay na ng briefing ang ating NCRPO. As of yesterday, there were 2 policemen who are in custody. Today, another policeman, Senior Inspector Alan Emlano, has surrendered himself to NCRPO and will then be processed. No? Lahat itong mga pulis na ito, humigit kumulang Siyam, no? Siyam inactive and 1 na former policeman
But itong mga nasa active are now considered AWOL. So lahat ng proseso sa pagpa-file ng administrative case sa kanila ay nasimulan na ni Chief PNP. Ang pagre-recall ng kanilang MR sa paghahawak nitong mga baril at iba pang mga kagamitan na ipinagkaloob sa kanila, ang revocation nito ay nasimulan na rin. At yung revocation of personal firearms, na kung meron man silang personal firearms na nakalista dito sa ating FEO, ay nasimulan na rin yung pag-revoke ng authority to possess these firearms, let alone to carry these firearms. No? Dito sa mga pulis na ito, ay sa pamamagitan ng ating media, ay inihikayat ko po kayo na sumurrender na po kayo, magpakita na po kayo dahil ang buong puwersa po ng PNP ay nakatutok sa inyo. At mas mabuti na sa inyong kaligtasan na sumurrender na kayo ng maayos kaysa dumating pa ito sa kung anong operation later on. No? Ang warrant of arrest ay hindi pa nai-issue ng korte. Ina-await ito ng PNP. Kabahagi ito sa pag-file ng kaso laban sa inyo. Sabi nga ng Pangulo, the truth will set you free. Kung hindi naman kayo kasama or kasabwat dito sa krimen na ito, well, makakaasa kayo sa pantay na pagproseso ng PNP. Pero kung kayo naman ay kasabwat, kasama dito sa paggawa ng krimen na ito, ay pasensyahan na lang tayo. On the kidnapping, no? Meron, para lang sa kaalaman natin lahat, merong kumalat na mga text brigade, text message, no? Na meron daw estudyante mula sa Immaculate Conception Academy dito sa Green Hills na nakidnap. After several days, may kumalat na text na patay na, no? But actually, walang katotohanan nito, no? Sumulat yung paaralan sa kay Brother Armin dahil si Brother Armin ang inatasan ng Pangulo na makipag-ugnayan sa kanila kung ano ba talaga ang katotohanan dito. And I will just quote, no? Recently, rumors have surfaced surrounding the supposed kidnapping of an ICA student. We would like to assure the public that there is no basis to these rumors. We have been closely monitoring the attendance of our students and have noted that all the absences are sufficiently explained. End quote. No? As we go about our daily lives, As we go about our daily lives, let us not seek to give further traction to false rumors. End quote. No? So, wala pong katotohanan, wala pong basihan itong supposed na pagkidnap ng isang estudyante. No? Ang bawat kidnapping ay isang malubhang krimen, malaki at malalim ang sugat, ang impact nito sa pamilya. Huwag po nating basta-bastang magbigay ng kung ano ng rumors. Isipin na lang natin kung may anak tayo na nag-aaral dun sa paaralan na yon, ay ano kaya ang nervyos, ano ang pangamba, ano ang stress, anxiety na nararamdaman ng isang magulang. No? So kung wala namang basihan, ay wag na tayong maging kabahagi ng pagpapasa nitong mga false rumors na ito. Ganun pa man, kami sa PNP ay siseryosohin ho namin lahat itong mga reports na ito at itatrack down, no? Kung ano talaga ang nangyari at kung meron man talagang kidnapping or insidente, then makakaasa po kayo na yung full attention ng PNP ay ilalagay dito sa pagtugis nitong mga suspect na ito. Let me end there and take your questions before other matters. Go ahead, please. We will now start with the open forum. Ang una pong katanungan ay magmumula kay Cecil Suerte Felipe ng Philippine Star. Cecil, para matapos na lang yung ida-download ko. No? Panghuli ay ilalabas na ngayon ng DILG yung memorandum circular addressed to all the mayors of cities and capital towns, presiding officers and members of sanggunians of these cities, capital towns, thereof. No? Subject, directing the cities and capital towns to require installation of CCTV for certain business establishments in accordance with Section 16, the General Welfare Clause of Republic Act 7160 to support the maintenance of peace and order
and public safety. In short, ayon dito sa memorandum circular na ito, hinihikayat natin ang bawat sangguniang panglungsod at sangguniang bayan ng capital towns, hindi po sa pangkalahatan, no? Capital towns at sangguniang panglungsod of all the cities na magpasa ng sapat na ordinansya na kung magtatayo ho kayo ng isang uring negosyo, hindi po lahat ng negosyo, but one kind of business na may sapat na size at kapitalisasyon na dapat magkaroon ng CCTV, hindi lamang na nakatutok sa loob, pero pati na rin sa kalye ng kinalalagyan ng inyong establisamento. Makakatulong ito sa peace and order situation sa buong Pilipinas. No? So we will be able to give you copies of this memorandum circular after this press con. Maraming salamat. Okay, a reminder lang po, we will allow 2 questions each with 1 follow-up for each reporter. Sir, good afternoon. Sir, yun, di ba naglalabas tayo ng mga police para mag-maintain ng peace and order? Ano yung mechanism natin, sir, na i-ensure na yung mga pinapalabas nating police on the street, hindi mga katulad nila De Vera? Well, Cecil, no, there are 147,000, 150,000 police. Hindi ko ini-excuse si De Vera at ang kanyang mga kasamahan, no? Pero siguro maliit na porsyento ang itong mga pulis na sangkot dito sa mga krimen na ito. So, wag naman nating lahatin na lahat ng pulis ay posibleng kabahagi ng itong mga criminal gangs or criminal activities, no? The overwhelming majority, 99 siguro percent ng lahat ng kapulisan, ginagawa nila ang kanilang trabaho sa tama at wastong paraan, no? Ngayon, dito sa mga salarin na pulis ay nakita naman po ninyo, no? Whether it was Inspector Marantan, whether Superintendent na ba? Inspector si Marantan? Whether it was Superintendent Marantan or now Inspector De Vera or Inspector Emlano, ay nahuhuli sila ng pulis. Di ba? The policemen themselves ang siyang nag-imbestiga. The policemen themselves ang siyang sinundan ng lahat ng mga leads at ang mga pulis din mismo ang siyang humuli dito sa mga salarin na ito. So I think na una, wag nating lahatin na ang lahat ng pulis ay masasama loob. Lahat, the overwhelming majority of them, ginagawa nila ang kanilang trabaho sa mabuting paraan. Doon naman sa mga masasamang loob, nakita naman po natin na ang kapulisan mismo ang siyang ahensya na tumugis, nag-imbestiga at hinuli itong mga ito. Sir, yung kay Colonel Marantan, it took the PNP more than almost 2 years bago na-resolve. Ito pong kay La De Vera, are we giving them a deadline para ma-resolve ng IAS o ng Office ng CPNP yung case? Na-file na ito sa piskal eh. Diba? Sa inquest. So na-file na sa piskal. So in fact, hindi lang ito internal hanggang sa pag-file ng charges against the revised penal code. Hindi lang administrative PNP ang violation dito, no? Violations against the revised penal code ay na-file na sa piskal sa Mandaluyong. Okay. Sir, kay General Balmoria, kasi noong unang press con, ang initial si De Vera yung isa sa pinakamataas. And then, umulong yung 2 araw, meron pang lumabas na Emlano. Meron pa ba tayong hinahabol na kasama nila? Baka inutusan lang sila? As of now, yun pa lang ang nakikita natin. Dahil nalaman natin si Emlano, Jando yun eh. In fact, yung si PO2 Jonathan Rodriguez, yung nag-surrender, ano yan siya eh. In-identify niya si Emlano na kasama doon sa motorcycle. So, binibilang po natin, based doon sa statement ni De Vera, ni PO2 Rodriguez. So, yun lang nakikilala natin. But we are not limiting kung meron pang additional. But as of this moment, ongoing naman yung investigation, yun pa lang na-identify po natin. Sir, kay Chipin po. Sir, itong mga ito lumalabas while we are in the peak of yung transformation program, PGS and all, ano po yung masasabi ng PNP? And medyo sabi ni Senator Lacson, parang baka may problema sa leadership. So, yun po. Thank you. Sa palagay ko, ang nangyayari ngayon ay produkto lahat yan ng transformation. Kasi sa ngayon, nakikita mo yung mga pulis, talagang wala na silang, bukas hindi nila sinasantaw yung kapwa nila pulis para hulihin.
At mangyayari yan sa mga darating na araw. Yan ang inaasahan kong gagawin din ng mga kapwa nating pulis na nasa matuwid na daan. Mangyayari din yan. Marami tayong pinapalop na kaso ngayon. Hindi lang natin sinasabi kasi mabubulgar yung mga identities ng mga natin, pinapalop natin. But I'm assuring you that we are going after these policemen who are involved in crime. Thank you, Cecil. Ang susunod pong katanungan ay magmumula kay Marlon Ramos ng Philippine Daily Inquirer. Kay SILG po tsaka kay General Purisima. Sir, may sistema ba yung PNP right now sa monitoring ng mga personnel na merong mga kaparehong kasong kriminal? Kasi lumalabas niya itong mga sangkot dito sila De Vera. Previously, may mga ganong kaso na. Sina Colonel Marantan, it appeared may mga ganun din kaso din, pati yung nasangkot dun sa pagpatay ng isang opisyal ng PNP sa Mandaluyong, may mga derogatory records din. Ano pong ginagawa ng... Well, nung nalaman ko kaninang umaga na meron nga palang mga pending cases ito sa NAPOLCOM, kaninang umaga nakausap ko si Vice Chairman Ed Escueta ng NAPOLCOM at humingi ako ng inventaryo nitong mga pending cases, not only related to those na sangkot dito sa EDSA Hulidap, pero lahat ng pending cases para malaman natin kung sino at saan nakatalaga, saan naka-assign itong mga pulis na ito na may pending cases. At pinasuri ko rin yung uri ng case, no? Whether it is a serious offense or administrative offense in nature. At pangalawa, whether repeat offender or one-time offender. So lahat ito ay inimbentaryo ngayon ng NAPOLCOM at matapos nilang isubmit ito ay I can tell you kung anong resulta nito. Sir, paano, kay Chief NP, sir, paano yung audit ng mga kaso? Kasi, di ba, as of present, pwede kang mag-file sa PLEB, sa NAPOLCOM, sa IAS. Paano po yun kung may iba't ibang ahensya ng gobyerno na pwedeng magkaso sa polis? Actually, kung mag-file po tayo ng kaso, isang ahensya lang ang pwede natin pag-file ng kaso kung isang insidente lang. So, kung nag-file tayo ng kaso against the policeman sa NAPOLCOM, we cannot file cases against him within the hierarchy ng PNP or within sa IAS na. So, isa lang yung mag-handle ng kaso na yon. So, paano po kung sa PLEB halimbawa, di ba, pwede po magkaso sa... The PLEB ay outside ng influence ng PNP yung PLEB. So, ang PLEB po ay may sarili silang sistema. Chief, yung tanong po kanina ni Cecil, yung mga dina-download na pulis galing ng kampo. Diba, ang pagkakalam po kasi namin, kapag yung mga pulis napupunta sa base police, ito yung may mga kaso, kaya nga nilagay sa camp duties. Paano po mamamonitor yung kung... Yung mga may kaso, yun po yung nasa PIHAW, yung holding unit. Wala silang trabaho actually. Yung mga nasa base police, ito yung mga matitinong mga police din natin na papalitan ng mga security guards. Hindi naman sila lahat aalisin, pero may mamaiiwan, pero karamihan sa kanila ay i-download po natin sa baba. Thank you, Chief. Thank you, Marlon. Ang susunod pong katanungan ay magmumula kay Aaron Recuenco ng Manila Bulletin. Kay General Purisima, sir. Sir, based on your experience, matagal na yung nakaupo po kayo, may nakikita ba kayong parang mali sa policy when it comes dun sa na-dismiss na, tapos may mga instances na nare-reinstate tapos na-assign sila sa dating assignment? So, at kung meron man, sir, anong measures ang ginagawa mo? Ang nakikita natin dito yung tagal ng mga kaso. Kung minsan inaantay na lang nila na mag-retire ang isang opisyal para lang makabalik sila sa serbisyo. O kaya inaantay nilang ma-reassign yung regional director para makapag-appeal ulit sila sa Regional Appellate Board. So they are using the system to their advantage. Kaya ang ginagawa natin ngayon ay we are reviewing the system. Dapat pagka na-deny ka na once dahil dun sa mga appeal mo na wala ka nang pinapresent na bagong ebidensya that will acquit you from the case, so dapat hindi na dapat ina-entertain yun. Kasi meron pa kasi mga kaso na 7 years ago, 8 years ago, nag-a-appeal pa ngayon and they find their way into the PNP. So yun ang kailangan natin pag-aralan muna. Tapos with that, sir, follow-up, meron bang clash ng policy when it comes sa PNP and NAPOLCOM? Kasi as I understand, sir,
may mga nadidismiss na may reinstatement order ang NAPOLCOM. Meron bang ganong instance? May mga may mga kaso na dinismiss ng PNP, ni-reinstate ng Regional Appellate Board. Hindi yung NAPOLCOM. Regional Appellate Board. So parang may mali sa ganong... Kung minsan, hindi kami kasi na-impormahan kung bakit na-dismiss. Because we should know kung bakit sinasabi nila na hindi na-impormahan appropriately yung, kunwari, yung police, na hindi nabigyan ng mga summons. Binigyan naman talaga ng summons. Tapos yun ang gagawin nilang rason doon sa kanilang appeal. That they were not duly informed. So yung mga kanong na kaso, dapat our unit, yung PNP, should be able to know na ganun ang ginagawa ng mga pulis na yan na nag-a-appeal. Because kung hindi na yung malalaman na ganun, on record, meron kaming mga summonses na sinend sa kanila, binigay sa kanila. Tapos i-claim nila ngayon sa Regional Appellate Board na wala silang natanggap. So currently, sir, anong measure ang ginagawa nyo to solve that problem? Actually, ang ginawa nating measure dyan is we let the DRDAs or DDAs of the districts be members of the Regional Appellate Board para namumonitor lahat ito. Apo. Kay Secretary. Sir, initially, naalala ko nung in-implement yung Oplan Lambat sa Prescon dito, sa Metro Manila lang. Tapos, in-implement na ba to on a nationwide basis? And why? Bakit hindi? Yung Operation Lambat is a work in progress, no? Linggo-linggo nagkakaroon ng insights, nagkakaroon ng pagpapatibay or pag-fortify. Kaya yan ang nangyari na itong nakaraang 12 linggo ay every week is an improvement over the previous week. Doon in terms of the intervention ng ating mga kapulisan, no? Yung bilang ng kinakatok na mga bahay, yung bilang halimbawa dito sa mga checkpoint, dati-rate ay 38 checkpoints a day. Ngayon, more than 104 checkpoints at ang bawat checkpoint team, 3-4 ang pinupuntahang lugar. Hindi sila nakatirik sa isang lugar lamang. So, the effective reach ng bawat checkpoint is actually ×5 for each one of the teams. Dati-rate, yung team ng checkpoint, binubuo ng 8 pulis mula sa lugar. Ibig sabihin, yung 8 na yon, hindi sila nakakapag-beat. So, nung nakita ito, minarapat na magtalaga ng mula sa RPSB na siyang magmaman ng checkpoint para yung mga pulis na taga isang lugar ay makakabalik sa kanilang beat dahil mas alam nila yung lugar na kinalalagyan nila. Diba? So these are all the improvements na ginagawa dito sa Operation Lambat, nasa na NCR. Kaninang umaga, may nagsimula na yung guidance para sa Directorate for Operations na i-document lahat ito, gawing template, nang sa ganun sa darating na mga panahon, kung tapos na, kung buo na yung elements ng Operation Lambat at mukhang eto na yung so-called best practice, then maida-download or maika-cascade na ito sa mga karatig na region. Mahirap yung magbato ka lang ng guidance o direktiba kung walang laman or walang mga struktura, walang modules, mag-iiba-iba yan . So mas mabuti na buuin muna ano yung best practice, nakatutok lahat ng pamunuan ng PNP dyan, at kung maayos na, then yan ang ikakascade sa ibang mga rehiyon. Thank you, Aaron. Renzo Ongkiko from TV5. Question po for NCRPO Director Carmelo Balmoria. Sir, tungkol po dito sa EDSA Hulidap, sir. Sir, may plano din bang imbestigahan si Nasser at yung 2 pong Hulidap victims natin on allegations of drug involvement, sir? Yung, ibig mong sabihin yung victims? Yes, sir. Yung victims, sir. Yung ano naman natin, proseso dyan, we do not also take hook, line, and sinker, yung sinabi sa ng victims. Nevertheless, kagabi, dumating yung si Engineer Malik from Mindanao. In fact, may pinakita siya na video na yung 2 million galing po sa kanya na binigay niya kay Ustads, ano? And tayo naman, yung particular yung Special Investigation Task Group Wakwak,
ang ginagawa ngayon, nagko-coordinate rin with other law enforcement agencies. And in fact, nag-coordinate rin tayo sa counterpart para magkaroon tayo ng information with regard sa background nitong dalawa. Continuing po ito. Kasi ibig sabihin, hindi lang yung, kasi kilala natin yung police, ano yung background. As of this time, itong dalawa rin, chine-check rin natin kung ano talaga yung background nila. But the bottom line is yung 2 million na kinuha, plus yung 100 plus 1,000 dun sa ATM and yung cash on hand po. Thank you very much, sir. Sir, question naman po for PNP Chief Alan Purisima. Siguro this the last, excuse na lang natin si Chief PNP, inaantay siya sa isang mahalagang pagpupulong. So excuse na natin si okay. Chief Sir, PNP. sa inyo na lang po, Secretary, sir. May plano ba pong baguhin yung values formation program natin for our police, sir? Ano? May plano ba pong baguhin or i-revise yung ating values formation program for our police, sir? Well, meron ang values formation program at kabahagi ito ng recruitment and training and education. No? Ang importante dito ay kung ano yung performance nila matapos na pag-graduate. So si former Deputy Director General Rick De Leon na ngayon ay nasa PPSC ay kabahagi nitong pag-aaral kung anong dapat na magkaroon sa values formation at saka sa training ng ating mga opisyal sa PNP. Sir. Okay, thank you. Thank you very much, sir. Thank you, Renz. Jay Ruiz, ABS-CBN2. Hi, good afternoon, Secmar. Sir, in recent weeks, we have seen a number of policemen involved in criminal activities. How do you plan to weed out these bad policemen from the good ones? One culprit at a time. One suspect at a time. Hindi natin sila tatantanan. Hindi natin sila sisinuhin. Wala tayong sisinuhin, sasantuhin. Bradman sila or classmate or whatever, may ginawa kang pagsasala, hahabulin ka ng PNP. This will have a strong message with other policemen. Well, I think na kung hindi pa nila nagigets na seryoso tayo sa ating anti-criminality, ay matuto na sila, no? Dahil itong siyam na ito, tatlo ay nasa custody na, talagang hindi natin titigilan ito hanggang ma-file lahat ng kaso, ma-aresto, makalaboso, at malaman ang buong katotohanan dito. Ganon din sa iba pang mga PNP officers as well as men na nasangkot sa iba pang mga krimen. Saan po nyo nakikita yung problema po? Sa training po ba, sa recruitment, or yung kultura sa loob ng PNP pag sila'y nasa serbisyo na? Well, may mga teorya ako, pero siguro mas mabuti na paaral natin ng mabuti, ano? Hindi natin may tuturo na single cause, di ba? Halimbawa, lahat ito nasa La Loma, one police station sa Quezon City. Pwede mong sabihin na yung kultura doon ang siyang nagbigay ng paraan na ganito ang kanilang gawain, no? Posible din na nasa sistema dahil ang ilan sa kanila ay meron ng mga kaso sa NAPOLCOM for previous offenses pero naibabalik sila sa roles ng PNP. So kabahagi din 'yun, no? And so on and so forth, including supervision, including lifestyle check. Siguro kailangan ang punto dito ay binubuo natin ang isang malawakang programa para nga matugunan yung utos ng Pangulo. In fact, inutos ito ng Pangulo last Monday, nung patungo kami nung Davao, sabi niya, pag-aralan mo yung sagot sa tanong, how do we guard the guardians? Diba? Paano natin babantayan yung supposed to be na nagbabantay sa atin? Dahil pinagkakalooban natin sila ng tiwala, may uniforme, may tsapa, may baril, may over-over, may lahat ng kagamitan. Diba? So, kung masama ang loob nila o masama ang balak nila, dehado talaga yung isang inosenteng sibilyan. No? So, how do you guard the guardians? Obviously, long-term and institutionally, strategically, ang sagot dyan is recruitment and training. But magbubunga yan, parang mahogany yan, in 10 to 15 years pa bago magkaroon ng bunga yan. So, in between, ano ang magagawa natin para yung mga naandyan na ay mabantayan din. No? Hindi ko nila lahat. Tulad ng nasabi ko, there's about 150,000 na PNP personnel. Iilan itong mga nasasangkot sa iilang mga high-profile na krimen na ito. At siguro yung pinaka-deterrent ay nakikita nila na ang kanilang kapwa pulis
ay hindi sila tatantanan, hindi sila poproteksyonan, hindi magbubulag-bulagan dahil lamang pulis sila. At maaasahan under my leadership that the PNP and the DILG, hindi sila tatantanan. Maraming salamat po. Thank you. Okay, we have last 3 questions at ito'y magmumula. Last 3 questions na lang po. John Escosio, Ivan Mayrina of GMA7. Good afternoon, Sec. Yung kanina pong tanong tungkol sa derogatory records, it turns out itong si Hatchero at si Rodriguez, 2 of the 9 policemen involved in the Hulidap incident, 2011 po sila na-involved sa isang similar crime at nitong April daw po ay nasa opisina na ni Chief PNP ang kanilang dismissal papers. Pero kahapon lamang daw po napirmahan. Pwede po nating malaman kung bakit tumagal ng ganito yung proseso at kung bakit, what happened between April and yesterday, bakit hindi ho agad napirmahan yung dismissal ng dalawa? Hindi ko masabi kung ano yung biyahe na ibiyahe nitong mga papeles na ito. Kabahagian ng aking audit na hiningi sa NAPOLCOM. Na-file ang case sa NAPOLCOM. Tumagal ito sa investigasyon ng NAPOLCOM hanggang nagkaroon na ng pagpasya. Of course, may back and forth appeal process, MR, and so on and so forth, hanggang nagkaroon na ng final determination. At ayon sa kanila, isinicirculate na nga itong final determination na ito. Pero ang tanong is, bakit nga ganito katagal? No? So, alamin natin at siguro systemic ito at sabi nga ay i-review lahat itong mga hakbang na ito nang sa ganun ay magkaroon na ng desisyon. Kung in fact ay bad egg ito, ay magkaroon na ng pagpasya na bad egg talaga ito at hindi dapat kabahagi ito ng PNP. Nabanggit niyo po yung bad egg, kahit isang bad egg lang po out of a basket, sira ho yung buong basket. Ano? Meron ho ba kayong balak gawing drastic measures, lalo na po dito sa public perception o sa public image ng PNP? Nabanggit niyo po kanina yung lifestyle check, for example. Are we going to initiate? Pinapaaral natin lahat yan, including lifestyle check, including pagpapalakas ng IAS, nang sa ganun, yung mga nakatalaga sa IAS ay hindi na talaga babalik sa rank and file ng PNP. Makikita ninyo na kung ang isang career ay kung minsan tagabantay siya ng PNP tapos babalik din siya sa PNP, ay mag-aalangan niya ng mag-file ng kaso or magkaroon ng finding kontra doon sa mga magiging kapwa katrabaho niya sa darating na mga panahon. No? Kaya lahat ito, mga structural changes ay pinapaaral natin. Panghuli na lamang po, pa-comment lamang po sa mga ilang kongresista na may leadership problem daw po sa PNP. Do you agree or what do you intend to do about that? Ang bawat kongresista, ang bawat mamamayan ay meron ng mga karapatan para magkaroon ng pananaw. Lahat naman ito ay pinapakinggan. Sabi ni Pinoy, makinig tayo parati sa ating mga boss. No? Ganun pa man, ang ating liderato ay nakasandal sa results. No? What are the results? At itong mga pinapakita ng NCRPO at saka pinapakita ng Operation Lambat ay positive. So, hindi ko sinasabi na eto na ito. Linggo-linggo, kaninang umaga, magmula alas 7 hanggang halos alas 11, ay iniisa-isa natin ang bawat report ng 38 stations na ito. No? At bawat Lunes, ang NCRPO ay iniisa-isa din niya kung ano yung mga nangyayari sa bawat istasyon. Bakit nangyari ito? Bakit nangyari yon? O bakit gumanda? Ito ba ay baka na-doktor ang mga records kaya nagpapa-audit tayo? No? So, we are undertaking a top-to-bottom, left-to-right approach, anti-criminality, para nang sa ganun ay maging analysis-based rather than bato lang ng bato ng personnel at baka nasa maling oras, nasa maling lugar, wala ring epekto ito. So, ang masasabi ko ay dito sa kaso ng EDSA Hulidap, pulis din ang nakahuli sa kapwa pulis. At pulis sa ngayon ang siyang nagmamanhunt sa 7 pang ibang pulis na at large. No? So, maasahan na may resulta yan. Dito sa Lambat, sa NCR, malaki ang kagandahan sa istatistika at sa bilang. Hindi ko sinasabi na perfect na ito. Ang bawat krimen na nangyayari is one crime too many. Ganun pa man ay nababawasan. At ang bawat bawas na ito per week, halimbawa, from 32 murder homicides per week
to 20 per week. So sa isang linggo, 12. Masasabi na 12 na pagpatay ang naiwasan dahil sa pagpapatrol, dahil sa paghuhuli nitong mga gangs na ito, dahil sa Operation Bakal Sita, Operation Halughog. Lahat itong mga ginagawa ng PNP ay nakaresulta ng pagbaba sa murder-homicide. No? Dito sa robbery theft, from 671 to 615. So that is 56 robbery homicides less per week. No? So, hindi natin kilala kung sino man yung nakauwi na hindi siya na slashan yung kanyang bag or na nanakawan ng kanyang cellphone, pero yun ang resulta nito. Ganun pa man, nakafocus kami doon sa nalalabing 615 robbery thefts, hindi kami nakokontento dyan, at lalo pang nakatutok para mabawas pa yan. Thank you, Ivan. John Escosio po ng DZIQ Radio Inquirer. Ay, sir. Kay Director Balmoria muna po. Sir, dun sa statement yata ni PO2 Hernandez na meron pong lumalabas na itong 4 na ay sindikato po ng PNPA Class of 2001. Ano pong move kung meron na po na ginawa kayo? Baka ano yung PO2 Rodriguez? Yes, sir. Siya po yung nagsabi na meron daw pong sindikato. Yun nga, tinitingnan kasi ongoing naman yung investigation dahil maski na-file na yung case, yung na-inquest na, yung brigandage, tapos kidnapping and serious illegal detention, tinitingnan rin yung background. In fact, hindi lang yung administrative case, kung meron man sila, pati na yung kung meron silang other derogatory information. Kasi dito nga, hindi naman tayo mag-ano ng isang klase, no? Kasi whatever yung sources of commissionship, nasa ano yun nasa tao rin yun. At saka yung sa background niya, merong magkaklase dito. In fact, na-dismiss na. Yun nga tinitingnan namin dahil na-dismiss na, tapos nagkita-kita pa rin sila. So ito kasama sa further investigation namin. And as of this time, hindi po natin pwede pang sabihin kung ano yung resulta dahil tuloy-tuloy naman yung pag-conduct po natin ng investigation po. Thank you, sir. Kay Secmar, sir. Pwede po. Sir, update lamang po sa recruitment and meron po bang, kasi marami yung nagsasabi kung pwede pong mabawasan yung mga requirement po yata tulad ng hindi pagiging high school graduate with good moral character naman po, kung pwede po raw pumasok na maging police? Sa ngayon, wala pang pagbabago sa mga requirements. So college graduate ang standard. Sir, isa pa. Sir, mayroon na po bang update dun sa inutos nyo po na pakikipag-ugnayan sa mga civic communication groups para po makatulong sa anti-crime? Tinatrabaho yan ni Director Danny Constantino ng Community Relations Directorate at sa loob ng susunod na linggo ay makakapag-report na siya sa kanyang pakikipag-ugnayan. Tuesday Niyo ng DCWB. Good afternoon po mga sir. Kay Director Balmoria, sir. Sir, may mga information na mayroon daw po doon sa mga at-large pa na mga pulis na sangkot sa Hulidap ang naghayag na rin ng pagsuko. So far, sir, mayroon na ba kayong mga natanggap na surrender filler? And do you expect na mayroong susuko from now hanggang sa mga susunod na araw? Ang ano po natin na hinahanap po sila. At saka mas maganda na nga sumuko sila para yung resources ng PNP hindi naman mababawasan na paghahanap ng kapwa pulis na dito merong records, merong ginawa. So ano pa ito? Premature pa pagsasabihin na merong susuko kasi maski anybody pwede naman na hindi rin kami nakikinig kung merong magsabi na susuko until such time na talagang merong positive development. Gusto ko lang i-mention, this is an opportunity, sabi nga nating Secretary Marojas, na ilan na ito sa presento ng ating kapulisan. And in fact, lalo na dito sa NCRPO, hindi po tayo madi-discourage kasi tuloy-tuloy naman yung pag-serbisyo natin sa ating mamamayan, particularly dito sa Metro Manila, 24/7 yun ang natin po. Pag-operate. At saka, nung September 9, 1 year
anniversary ng Zamboanga siege, tingnan naman yung mga kapulisan nyo at saka yung members ng Armed Forces of the Philippines. Kundi sa ating kapulisan at saka members ng Armed Forces, siguro yung buong Zamboanga sunog na yon. So tingnan naman natin na iilan lang ito. Dapat wag tayong maging generalized na minsan yung ibang mga policies na apektuhan dahil ginagawa namang lahat ng ating Chief Philippine National Police at saka yung mga commanders to ensure yung discipline. In fact, yung discipline, just to give you an idea, meron tayong 5 na administrative bodies, quasi-judicial. IAS, yung disciplinary action ng yung commanders, tapos pleb, may ombudsman, and so pag administrative, yun nga kanina na-mention, kailangan merong certification na no forum shopping. Kasi pag nag-file kayo, ito rin for the information na kung gusto yung mag-complain o may mga problema, tapos ano nyo sa tanggapan po namin, kailangan hindi po tayo mag-file sa lahat. Kasi otherwise, madidismiss yung case. Kasi kung sino yung unang naka-take cognizance of the case, siya yung conduct ng pre-charge investigation and then eventually yung summary hearing proceedings. So, ganun po yung proseso. Thank you, sir. Sir, kay Secretary Rojas, please. Secretary, opo. May mga anti-crime group, sir, na ang observation daw po ay bumabagsak daw po yung law and order. At nadidismaya sila dahil lately ang mga nasasangkot sa mga crimes ay mga police. How will you appease their minds, sir, na walang problema sa leadership natin at everything is in order pa po? Well, masasabi ko lang ay the results speak for themselves. No? Ito yung mga datos, ito yung nangyayari at yung paghuhuli nitong mga pulis na ito ay in fact positive sign. No? Yung merong pulis na gumawa ng krimen. Pwede mo sabihin the glass is half empty by saying, naku, sama, pulis gumawa ng krimen. Pero pwede mo rin sabihin that the glass is half full dahil pulis ang nakahuli sa kapwa-pulis. Diba? Nasa sa perspektiba ng tumitingin yan eh. Para sa akin, tinitingnan ko na positibo ito na hindi pinoroteksyonan, hindi nagbulag-bulagan, hindi winala yung ebidensya, yung mga nagsumbong na biktima ay iginalang at binigyan, sinuklian ng tama at wastong pag-imbestiga, paghabol, hanggang paghuli nitong mga salarin na ito. So para sa akin, positive yan. No? Hindi mauubusan sa bawat merong krimen is one crime too many. Hindi tayo mauubusan ng bakit nangyari ito. Okay lang, di ba? I mean, kasama sa trabaho yan. Ang masasabi ko lang ay, ito yung bilang ng pagbaba ng murder-homicide, ito yung bilang ng pagbaba ng robbery theft, ito yung bilang ng pagbaba ng carnapping. No? Hindi natin, by the way, hindi natin mahahanap kung sino yung biktima na save because it is a crime that did not happen. Eh. Diba? So mahirap na magbilang ng beneficiary. Pero ayon sa statistika na nasa blotter, na ino-audit, yan ang pagbawas sa bilang nitong mga krimen na ito. No? Ganun pa man, doon sa mga naging biktima, maaasahan po, no? Na kung ano man ang pagtutok ng kapulisan dito sa EDSA Hulidap case na ito, ganun din ang pagtutok ng kapulisan sa kanilang mga kaso. Thank you, sir. Ang huling katanungan ay magmumula kay Alfred Dallison ng People's Journal. Good afternoon, sir. Sir, Alfred. Sir, sabi po ni General Purisima kanina, maraming mga nadidismiss na hinihintay lang po na mag-retire yung dismissing officer or ma-transfer po sila. Anong ginagawa ng NAPOLCOM, which is under your supervision, para maiwasan po yung mga ganitong kaso? Palagi pong yan ang complaints ng mga police officers po. Well, kaya pina-inventaryo natin sa NAPOLCOM yung bilang nitong mga pending case na ito, pina-age natin sa kanila, gaano katagal na ba itong mga kaso na ito, at bakit
wala pang pagpasya o paghusga dito sa mga reklamong ito. No? Nang sa ganun ay magkaroon na ng final determination one way or the other. No? Ang importante dito ay magkaroon ng malinaw na hakbang para nga maresolbar itong mga pending case na ito. At mawala na itong pagkakataon na aantayin lang na mawala kung sino man na nag-dismiss bago makapag-appeal ulit para makabalik. Sir, last na lang. Sabi po ni President Aquino, yung sa plunder suspects, ang magiging term niya is guilty until proven innocent and not innocent until proven guilty. Ganon din bang i-apply nyo sa mga pulis na to, mga nagkakamali? Hindi ko nadinig sa Pangulo yan. So kung mamarapatin ninyo, hindi ako magko-comment sa supposedly na sinabi niya na hindi ko naman nadinig o nabasa. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Alfred. Thank you, sir. Maraming salamat. Magandang hapon po sa ating lahat. By the way, maasahan na magiging SOP ng PNP na every Wednesday in an organized manner, makikita ninyo kung ano yung mga nagawa na itong nakaraang linggo kumpara sa mga nakalipas na linggo. Lahat ng datos ay ipapakita kung sino man ang mga naaresto and so on and so forth. Para organisado ito at hindi bara-bara at hindi yung pachamba-chamba. Maraming salamat. Magandang hapon po sa ating lahat. Thank you, at sir. yan po ang press conference sa Camp Kramen ng DILG at PNP kaugnay ng peace and order situation sa Metro Manila at mga hakbang ng pambansang pulisya para paigtingin ang kampanya kontra krimen. Sabi ni DILG Secretary Mar Rojas, bumabang insidente ng krimen sa Metro Manila dahil sa Oplan Lambat ang pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad. Suportado raw ng statistics ang mga ito at mga blotter at hindi pa tsamba-tsamba lamang o imbento. Kabilang sa mga krimeng bumaba ang carnapping at murder, homicide at maging ang nakawan ng motorsiklo at iba pang insidente ng carnapping. Sa insidente naman tungkol sa hulidap na nangyari sa EDSA, lahat daw na absence without leave o AWOL na pulis na sangkot sa krimen ay nasimulan na ang mga kasong administratibo, kabilang na rin ang pagbawi o revocation ng kanilang mga service firearms pati na rin ang kanilang karapatan sa kanilang mga personal firearms. 7 pang pulis sa ngayon ang pinaghahanap na sangkot sa insidente. Hiningi na rin daw ni Rojas sa National Police Commission o NAPOLCOM ang listahan ng mga pulis na may mga kaso para masuri ang hanay ng kapulisan. Dahil tila lumilitaw na mga nasasangkot na pulis sa hulidap incident ay may mga pending cases na bago pa man ang insidente. Ito'y para makita raw at matingnan ng hustong iba pang mga pulis sa serbisyo na may kaparehas na mga kaso o profiles. Tinitingnan na rin ngayon ang internal mechanism sa paglilitis ng administrative cases at pagtanggal sa serbisyo ng mga pulis na tilay nasasamantala ng mga tiwaling pulis para manatili sa serbisyo sa kabila ng kanilang mga kinasasangkutang kaso. Aminado naman si Rojas na matagal-tagal pa ang panahon na kailangang hintayin bago makapagtalaga ng maayos na sistema para matiyak na mawawala ang mga tiwaling pulis. Pero ang kanyang pagtitiyak hindi sila tatantanan ng DILG at maging ng Philippine National Police. Hinikayat na rin ni Rojas ang mga nagtatago pang mga pulis na sangkot sa hulidap incident na mag-surrender na lamang dahil buong puwersa raw ng PNP ang nakatutok at para na rin ito sa kanilang kaligtasan.